Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpa, wala na nga pong iba, ang lokaleta si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito mga ka-KP, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman sa coffee date ng Kim Pao at syempre tungkol sa ratings po ng The Alibay. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo po'y maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And guys, din po pala natin magpasalamat sa ating po mga ka-KP na nakatutok at nakaabang po parati sa ating daily updates. And bilang pasasalamat nga natin, magbabasa tayo ng ilang comments na napili po natin ngayong gabing ito. And para na rin mabigyan po ng tinig ang kanila pong mga reaksyon at opinyon hinggil sa mga balita tungkol sa Kim Pao. And ang mga first commenter natin po for tonight ay sila Ma'am Rosana Agayo at Ma'am Nenita Valdres. Ayan, hayaan nyo po na i-shoutout ko kayo ngayong gabing ito at pasalamatan Ma'am Rosana at Ma'am Nenita. Ayan, magandang gabi. Thank you so much sa pagtutok at shoutout sa inyo, sampu na inyong pamilya kung nakikinig man din sila sa ngayon. So eto nga sabi nila rito, oo nga, dapat pagsabihan ni Jay yung mga fans niya na itigil na nila ang pangdidikit sa pangalan niya. Kila Kim Pao kasi may cherry ko na siya. Bakit kampi ka kay Jay? Di ba sabi, di ba siya nagdidikta sa mga fans niya kasi hindi siya naka-move on kay Pao kahit hindi siya gusto ni Pao, 'di ba? Ba't kampi ka? Okay, unahin natin ang comment ni Ma'am Rosana. Sabi niya, dapat talagang pagsabihan ni Jay ang kanyang mga fans. Yes, true. Dapat po talaga. Di ba dapat ay makipag-communicate po siya? Kasi meron po talaga na ayaw pong tigilan si Kim and si Paolo. Masaya naman na po siya sa ngayon. So, dapat talaga maging aware siya sa ginagawa ng iba niyang fans. About naman sa comment ni Ma'am Nenita, hindi po ako kampe. Porket sinasabi ko na ang kawawa dito ay si Janine kasi wala siyang kinalaman, wala siyang kalam-alam, napapahiya na siya dahil sa kagagawa ng kanyang fans. Ito po ay para lang ilayo po kayo sa pagiging toxic, Ma'am Nenita Valdres. Ayoko maging katulad tayo ng mga toxic bashers, 'di ba? Yan ang pinaka-inaayawan po natin. At gusto niyo ba na lumebel sa kanila, mga mabababang uri ng mga bashers na yan? I mean, gusto nyo bang i-level yung sarili nyo po sa kanila? Ako ayoko. I-level ang Kim Pao at papangalanan as toxic fandom. Ayoko ha. Kakahiya para kina Kim and Paolo, 'di ba? Gusto nyo bang mabansagan sila Kim and Paolo na may napaka-toxic na fandom? Ayoko po nun, kaya lagi po lang akong nagpapaalala. At saka wala rin tayong pruweba na may pandidikta siyang ginagawa sa kanya pong mga fans. Okay? So, ayun lang, iwasan lang natin na magpaka-toxic mga ka-KP. And kung mahina po yung comprehension nyo at hindi nyo naintindihan yung ibig ko pong sabihin, ay hindi ko na po siguro problema yon, Madam Nenita. Anyway, dumako naman tayo ngayon sa comment ni Ma'am Vivian Caraig. Shoutout po sa inyo at magandang gabi. Yes, Kim Pao, power tandem, lalong successful. Dumarami ang Hakot Awards, daming money pa. Paldo umaapaw, kaya sila lagi gusto ang mga advertisers. Bongga po. San ka pa? Winner umaapaw, mga blessings titigil na ba kayo mga toxic nyong comments? Box office naman talaga Kayo ba ang judge sa panalo niya? Pa-shoutout po dyan. Ayan, Ma'am Vivian, wala pa. Excited kayo. Pero, nominado po ang Kim Pao, kasama po sila dyan. Kaya naman natutuwa ako
Kasi talagang ano po pumapaldo talaga sila Kim and Paolo, sunod-sunod ang blessings talaga nila at makasama po sila dyan sa box office heroes na yan, 'di ba mga kakipi? Totoo naman madami lang talagang ngaw tong mga bashers na to, pero wag kayong umasa, Ma'am Vivian, na tatahimik na po sila sa kakatahol. 'Di ba? Kasi tuloy-tuloy lang po 'yan. Sa ratings nga po ngayon ng Dalibay. Yan yung kanilang pinupuntirya ngayon mga ka-KP Ayan. Diyan sila kumukuha ng lakas sa loob na i-bash sila Kim and Paolo. Ang kanila pong bala ay TV ratings. Ano naman pong laban natin sa number 1 TV station. Actually, parang wala na nga po silang kalaban. Sila na lang number 1 TV station. Sila may hawak. Ano yung pinagmamalaki nila, 'di ba? Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ngayon ni Ma'am Norma Dayag. Shoutout po sa inyo. Good evening. Gandara. Ayan, good AM sa kanila. How is this? All we know is Kimi is here in the Philippines, then followed by Pau after a few weeks. Gandara, I miss Kimi so much, even she will be in Showtime. Gandara, which is which? Gerald and Sian are very consistent to have a movie with Kimi. Why? Bangag ba sila? Walang pakiramdam? Ilang beses na nilang hiniling na makapareha ulit si Kimi. Bakit hindi sila makaintindi? Ayaw ni Kimi na makapareha silang dalawa. Much more sa amin na solid KP fans. Gandara, never na manonood kami ng movie nilang dalawa na G and X. Dahil until now, the hurt is still in our hearts. KP fans. Kaya Kimi, nakamove on na si Kimi kasi nandiyan na si Pau to comfort Kimi in all their frustrations. To Paulo, thank you, or TY, for being there always to Kimi to comfort her during those times of trials. Pakiusap, Pau, if ever na mag-asawa na kayo, huwag mo naman pagbawalan si Kimi na lumabas sa Showtime as a host lang. Gaya nila Karil at Chang Ami. Kasi mamimiss namin siya. Kaya please, KP, kahit sa Showtime lang, mag-appear si Kimi. Grabe daming comment ni Ma'am Norma Dayag. Daming topics dito sa comment ni Ma'am Norma Dayag. So, una nga ay tungkol sa nasa Pinas na daw si Kim. Actually, wala pa po, 'di ba? Syempre, first week pa lamang po niya. Ang sabi, 2 weeks pong mawawala si Chinita Princess. So, meron lang nagsasabing ganon, pero wala pa po talaga Ma'am Norma Dayag. About naman, dito kay Gerald and Sian, hindi ko, si Sian talagang sinabi niya na why not, if ever, bibigyan sila ng pagkakataon ulit na magkatrabaho. Game naman daw si Sian. Si Gerald, haka-haka pa lang po yan sa ngayon. May mga hearsays tungkol siya na gusto daw at nililigawan niya si Kim Chiu para partner po ulit. Pero ano pa lang po yun, hearsays pa lang, Ma'am Norma Dayag. Ang pangatlo, yes, totoo po yan, Ma'am Norma Dayag. Ang mga KP fans ay hindi pa rin nakaka-move on. Kumbaga, si Kim naka-move on na, pero mga Kim Pao fans hindi pa. Sila yung hindi pa maka-move on. Si Kim, naka-move on na kasi nandiyan naman si Paolo. Pero mga KP fans, tuwing babalikan, naku po, ay talagang nandun pa rin yung sakit na ginawa ng mga exes nila exes ni Kim sa kanya. Kasi ganun natin kamahal si Kim Chiu to the point na hindi tayo makaka-move on sa mga nakasakit or sinaktan siya. 'Di ba? About naman, if ever na maisipan na po, mag-settle down ng Kim Pao, na pakiusap po ninyo na si Kimi ay mag-stay sa Showtime. I don't think naman po na may plano si Kim na umalis sa Showtime at tuluyan pong maglaho just because naisipan po mag-settle down. Lalabas at lalabas pa rin po yan siya sa Showtime. Like nila Ate Ann, diba? Nila Ann Curtis, nila Chang Ami, Karil, andun pa rin po sila. Samantala, dumako naman nga tayo ngayon mga kakimpaw dito sa coffee date nila Kim and Paolo na ginawa na po ng paraan ni Carlos Miguel. Ayan ang digital art by Carlos Miguel na talaga naman pong
nasagot niya ang Dilulo ng mga Kim Pao fans. You feed our Dilulos. Carlos Begal, thank you so much. O diba, yung ini-imagine po natin, natupad na. Dahil po yan dito sa mga post sagutan nila Kim and Paolo. Yung pavonture na yan. So, may pa-French itong si Paolo Avellino. And syempre, may translation, diba? And eto nga yung pinagkakaguluhan. Kagabi pa, actually, ito ng mga KP. Fancy grabbing a coffee and croissant with me. Ay, grabe naman nga ang isang Paolo Avellino, oy. Talagang tumatapang na. Tumatapang na ang papi. At dahil, syempre, ang mga Kim Pao fans, matataba po ang mga utak, lalo na si Carlos Miguel. Ayan, kahit po fake resibo, ayan, at least nilapagan tayo ng resibo, di ba? Ng coffee date ng dalawa. Aminin nyo, kinilig din po kayo at ina-imagine nyo na rin ang coffee date nila Kim and Paolo sa Paris, diba? Ayan, sagot na kayo ni Carlos Miguel. Anyway, pag-usapan naman nga natin ito nakakaloka na pangbabati ko sa Kim Pao dahil daw po sa nakuhang 3.7 ratings compared to 10.6 ratings na nakuha ng Sangre. Na para ba namang ang may laban po ang mga maliliit na networks sa kanila. Kung may prangkisa lang ABS-CBN, ewan ko kung makakapagmalaki pa ang mga taong to. Sabi dito na sa X, no, nakakahiya yung 4.6 TV ratings ng The Alibay. Ng The Alibay. Buhahaha. Diyos ko, ano na namang palusot na mga Kim Pao. Kesyo napalabas na sa Prime. Ay nako, ano pong ibig nyo sabihin sa inyo pong pagmamalaki na para bang may karapatan pa kayo niyan? Like, haler, anong laban ng A to Z sa GMA Network? Isipin nyo nga yun. Diba? Talagang matik, ganyan yung kalalabasan yan. Sabi pa dito, 3.7, proud na proud sa ratings ng Linlang. Tapos biglang hindi na raw relevant ang TV ratings ngayon sa The Alibay. Buhahaha. O diba? Inaapi po nila masyado ang The Alibay at sila Kim and Paolo. Pinagyayabang po nila yung kanila pong TV ratings. Anyway, sabi pa dito, yung Prime dito sa Pinas, ang konti lang. Ang konti lang ng may meron. Halos lahat naka-Netflix, kaya madali mag-tap sa Prime. Ba't nila pinagyayabang yon? Color Kiss. O di ba lahat po ng maaari nilang ibatikos, iba to kina Kim and Paolo, ginagawa po nila. Pero natatawa na lang ako sa kanila mga ka-KP. Kasi nga, tayo po ay, habang tayo po ay masayang-masaya, tayo po ay walang mapagsidla ng kaligayahan dahil nga sa Kim Pao sa ayuda, ito po sila at nanggigilaiti sa isang tabi. Anyway guys, hanggang dito lang po man ang aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.